Guys, yan. So, isang panibagong araw na naman. As you can see, tinanggal ko yung swing arm ng motor natin. So, yung motor natin is andun sa kabilang dako. So, doon ko lang nilagay. So, dito ako sa sanding kasi nga, hindi aabot yung extension wire natin. So, as you can see, maraming putik, maraming grease o grasa nakakabit na dito. So, tinanggal ko na yung mga bolt dito. So, yun nga guys, i-chrome din natin to. Yang na talaga ako sa chrome eh. So, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Hindi na natin ito tatagalin din. Kasi mukhang uulan na. Yan. Mukhang uulan ngayon. Makulimlim yung araw. So, yun na nga. Let's do this. So, yung. I'm back guys. So, yung as usual na ginagawa natin, tubig na may sabon. Panglinis ha. Merong grasa. Tsaka, yun na, mga putik. So, pati yung kamay ko, sobrang dumi na guys. Napakakapal na kasi ng grasa. So, ito din yung gagamitin natin dito. Tanggalin lang natin tong mga putik. So sa mga sulok-sulok, pwede rin ito yung gamitin natin guys. Mag-brush na kayo kaagad. So yung shoutout guys, maybe later sa video. Mamaya, kapag naibalik na natin lahat. Yan. So meron po tong rubber damper dito mga tops mga moms. Yung parang guiding rubber ng chain natin, yung kadena. Tinanggal ko na rin. So, medyo nahirapan ako sa pagtatanggal ng swing arm mga paps mga moms kasi nga ever since hindi ko to natanggal eh. Hindi ko talaga ginalaw tong swing arm. So, from casa talagang ma-expect nyo na mahirap tanggalin. Kasi yung iba ginagamit nila is power tools sa paghihigpit ng mga bolt. So, yan nga. Tanggalin lang natin yung mga dumi tsaka mga alikabok na nakakabit dito. Pasensya na guys kung medyo hinihingal ako kasi dinali-dali ko talaga to kasi parang hindi tayo makapag-vlog. Sana naman hindi umulan kasi hindi ko maigagalaw yung motor ko. Yan na nga. So comment down below lang mga paps mga mams kung ano pa yung request nyo, requested video kasi babasahin ko yan. Tapos I hope kung kakayanin, yun yung gagawin nating video tutorial sa susunod. So sa mga gustong magpa-tutorial sa iba't ibang motor, pasensya na mga paps mga mams kasi nga kung minsan walang available na motor na nais nyo gamitin natin sa pag-tutorial. Yung iba kasi merong Rouser, merong Yamaha. Yung pwede ko lang gawing tutorial mga paps mga mams is Suzuki Raider, XRM, Sniper na Yamaha. Yung iba kasi, yung sa mga kaibigan ko, yung sa kanila is yun nga, katulad din sa amin, mga 150cc pataas. Wala masyadong mga motor na applicable o available para sa tutorial na hinihingi nyo. So, pagpasensyahan nyo na mga paps mga mams. So, eventually mga paps mga mams, kung merong magpapaayos sa atin ng motor, i-vlog ko rin naman. Kasi nga ito, tulad nito, basic lang naman to. So, nagtanong ako paps mga mams. Nagtanong ako sa yung nagpipintura ng mga sasakyan. Nagtanong ako sa kanila kung magkano yung pagpapapintura. So, sabi nila is 3,500 tapos hindi yun chrome. Gray lang talaga. Hindi kasi nila makuha yung mirror finish kasi nga niluluto yun o binibake. Yung ganun, plated chrome. Sabi nila. So, meron namang available na sticker. Kaso nga, nababaklat siya kapag nagtagal. Hindi kasi yun for talagang pangmatagalan eh. Yung iba is for motor show lang. Tsaka ngayon, napaka-aktibo ng mga LTO. Napakaraming mga hulihan. So, iwas-iwas muna tayo sa mga daan dyan, sa mga merong mga violation, katulad ng expire na yung rehistro, tulad ng sa akin mga paps mga mams, kinakailangan ko pa itong i-renew yung registration ko kasi expire na eh. Yun nga. Kinakailangan ko pang pumunta ng LTO. So, sa pagpapa-change color naman mga paps mga mams, ako gusto ko talaga, gawin ko na lang color white. White and silver yung combination ng motor natin. Yung gray kasi sobrang dami na kasi nandito eh. So, mukhang magkamukha na lahat ng mga motor dito. Kaya kung minsan nalilito ako sa parking lot kapag nagkakatabi-tabi yung mga motor namin. Buti na lang, merong locator yung motor natin, yung sa two-way alarm. So madali lang ma-identify. So yung pwede pang dukutin mga paps mga mams, dukutin nyo para matanggal talaga lahat ng mga dumi na nakakabit dito sa swing arm. Mapapansin nyo rin naman na meron talagang mga may kinakalawang na katulad nyan. Hindi talaga yung may iwasan, nababaklat at nababaklat yung mga pintura nyan. Kalaunan mga paps mga mams, ganyan talaga yung nangyayari katulad. Siguro sa kadena. So,
ano man yung nakasabit dun. Hugasan lang natin mga paps. Brush ng brush. Kasi kapag hindi natin to hinugasan, dinirekta natin yun nga, nag-sanding, yung mga alikabok, yung mga debris o yung mga contaminants na nandito nakakabit, eh babalik, parang pabalik-balik lang yung process eh. Para tayong tanga. Kasi yung alikabok, pag sa sanding mo ng 2,000 grit, instead na matatapos ka na eh, nagasigas dahil dun sa alikabok na natira. So dapat talagang hugasan. Yan nga. So pagkatapos naman ito mga paps mga mams, eh banlawan natin ng malinis. Kapag natuyo ng mga paps mga mams, pwede na natin siyang i-sanding. So yung gagamitin ko is itong sanding disc para matanggal yung pintura. So pwede rin namang mano-mano, so, kaso nga medyo matatagalan tayo, tsaka makulimlim na yung panahon dito, baka umulan. So iga-grinder natin para mas madali yung process. So ipa-fast forward ko na lang mga paps mga mams para hindi tayo matagalan. Meron pang mga pintura dito sa mga sulok-sulok. So hindi ko na siya madukot kasi nga yung grinding disc natin eh medyo malaki, hindi na kasya. So yung best na kinaya ko is ito. So maganda na yung kinalabasan niya mga paps mga mams. So yung gagawin naman natin ngayon is gagamitan natin siya na 1,200 na papel de liha. Before okay lang din naman 1,000 tapos 1,200 tsaka natin siya ipa-finalize na ang 2,000. So yun na nga. So let's do this. Ito, 1,000. Tapos 1,200 grit. Tsaka lastly, itong 2,000. So, ngayon naman, pagkatapos ng isanding mga paps mga mams, lalagyan niyo siya ng polishing compound. Para naman, mas maging pulido yung
pagpapakintab nyo. So let's do this. Konti lang yung ilalagay natin mga paps. Gumamit lang tayo ng basahan, tapos ipahid natin doon sa part na ipapolish natin. May polishing compound, merong metal polish, tsaka ito na nga, pagkatapos natin lagyan ng polishing compound, may metal polish. Saka natin siya lalagyan ng clear coat para hindi kalawangin. So ganun din yung ginawa ko sa center stand, crank natin, sa crankcase, sa crank talaga, yung sa kickstart, tapos sa side stand. So napaka-epektibo naman mga paps mga mams. Until now, maganda pa rin yung kinalabasan niya, tsaka walang pagbabago. Makintab. So pagkatapos niya lagyan mga paps mga mams, patuyuin nyo lang. Eto na nga guys, tapos ko na siyang lagyan ng metal compound. Ayan, makikita nyo yung reflection ko naman. So successful na naman yung pagko-chrome natin. Yung ilalagay na lang natin is yung top coat para hindi siya kalawangin. So yun na nga, tapos na dito. I-update ko na lang kayo guys. Tapos ko nang gamitin itong mga pang polish. So yung gagawin natin is magpa-top coat na lang. Yan na nga guys. Yung gagawin natin is magpipintura na lang tayo ng clear coat. Lalagyan na lang natin siya para iwas kalawang. Yung gagamitin din natin, nabubulol na ako guys. So yung gagamitin natin is yung K1 KP rin, yung samurai paint. So spray lang natin. So reminder lang mga paps mga mams, kapag maglalagay kayo ng clear coat, make sure na yung lalagyan nyo ng clear coat is wala ng fingerprint. Kasi yung iba nakakalimutan nilang punasan yung fingerprint, mananatili pa rin doon. So paulit-ulit lang yung process. Diyan daw. Yung mga prone sa kalawang yung sisiguraduhin natin mga paps. So after mga 30 minutes saka natin siya lalagyan ng panibagong coat. So yun, ayan na mga paps mga mams. Yan po yung magiging finished product. So yan po yung magiging resulta ng paglalagay ng top coat. So para na siyang salamin mga paps mga mams. Okay na okay naman yung kinalabasan. Natuyo na, tsaka kinabit ko na rin. So yun nga, madilim na. Inabutan na tayo ng gabi mga paps mga mams. So before we end this vlog, isang maikling shoutout nga lang pala. Yan, shoutout muna tayo guys. Shoutout ako kay Tsunami Ipunan CDO. Ayan, shoutout sa mga andito sa Cagayan de Oro. Shoutout ako kay Alfred Bernardo. Yan, shoutout sa iyo paps. Shoutout din ako kay K-Mix. Yan, shoutout Aaron Dinglasan. Tsaka kay Dodoy Works The Hard from Oroqueta City. Ayan, shoutout ako sa mga kapatid natin dyan sa Oroqueta City. Shoutout sa inyo mga paps mga mams. Shoutout din ako kay Madam Garcia dito ngayon sa CDO guys. Ayan, shoutout sa inyo. Tsaka kay Ace the King, shoutout sa iyo paps. Ayan, Veles TV, shoutout sa iyo. Romar Paho, ayan, sa mga kapitbahay natin dyan, shoutout sa inyo. Kay Donnie Ray Manaya from Cebu, shoutout nga pala sa lahat ng andyan sa Cebu. Ayan, shoutout sa lahat ng mga kapatid nating andito sa Mindanao. Shoutout sa inyo lahat guys. So yun na nga, naging successful naman yung pagpapakintab natin dito. Yan, sobrang clear. So yun na nga guys, hopefully yung ibang parts naman paunti-untiin natin hanggang sa maging chrome na to. So yun nga, yung magiging pintura naman ng motor natin, yung kulay talaga nito is balak kong gawin puti. So magpapa-change color tayo sa LTO. So isasama ko rin kayo if ever na magkaroon tayo ng panahon saka walang hindrance, so pwede kayong sumama. So yun na nga, di ko na patatagalin to mga paps mga mams. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Please hit that notification bell nga pala sa gilid para palagi kayong ma-notify kung meron man tayong panibagong video. Yan guys, so yun na nga, ride safe, stay safe, you know the drill guys. Peace out.